Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Billionaire News. Sa isang interview, may napakagandang sinabi ni Professor Clarita Carlos tungkol kay BP Sara na nakikita niya mananalo si BP Sara sa 2028. If she becomes president, the numbers are stable. Meaning yung survey ratings stable lang. Kung anong, kasi mulat sa poll, siya man palagi, nag-down lang siya ng kaunti, ngayon, stable na. So, pakinggan natin ito If the numbers are stable, Sara Duterte is more likely to win. If the numbers are stable, mainly because you can win by a vote of one, plurality. Okay, like that. But I hope Sara Duterte, when she becomes president, will have a more nuanced foreign policy. And I've always supported this, and this is also one of my memos to Bongbong Marcos. Strategic autonomy means you're not choosing between these two hegemons, but you have a more nuanced foreign policy, which means that whichever one gives us, channels for selling our banana, pineapple, etc., economic diplomacy, we go there. No? So India will do that, Russia, etc. So you're saying, ma'am, when it comes to foreign policy, Pilipino muna. Yes. Filipino muna. Unahin mo yung interest natin. If the numbers are stable, Sara Duterte is more likely to win. If the numbers are stable, mainly because you can win by a vote of one, plurality. Okay, like that. But I hope Sara Duterte, when she becomes president, will have a more nuanced foreign policy. And I've always supported this, and this is also one of my memos to Bongbong Marcos. Strategic autonomy means you're not choosing between these two hegemons, but you have a more nuanced foreign policy, which means that whichever one gives us, channels for selling our banana, pineapple, etc., economic diplomacy, we go there. No? So India will do that, Russia, etc. So you're saying, ma'am, when it comes to foreign policy, Pilipino muna. Yes. Yes. Pilipino muna. Unahin mo yung interest natin. If the numbers... Wow! Ngayon ko lang ito naintindihan Kasi nung na-appoint siya as National Security Advisor, sinasabi ng marami, ako, including me, na wala mang experience yan sa national security si Professor Carlos. Kaya tinanggal siya, pinalitan siya ng isang retired general na sabi natin mas eksperyensado. Nako, anong nangyari ngayon? Ang inuna sa foreign policy ng administrasyon ito, to me, ang paningin ko lang, hindi na interest ng Pilipino. Interest na ng US ang nangunguna. Forgive me, that's my opinion. Ang ganda sana ito, kung si Professor Carlos nandyan siya sa tabi ng Pangulo, baka hindi tayo ganito ngayon. Kasi sabi niya, may memo to Bongbong nung nandyan pa siya na unahin ang interest ng Pilipino. Economic diplomacy. Hindi tayo pro or against sa dalawang superpower. Kung sino ang makakapagbigay sa atin ng negosyo, kalakaran, doon tayo. Wow! Ganon sana. Ay sayang napatalsik siya. At ang umupong National Security Advisor, retired general nga, sabihin natin eksperyensado, kailang ulitin ko. Ano nang nangyari? Ang EDCA sites nadagdagan from 5 to 9. Tapos, ano pa? Dumating ang mga Typhoon missile systems na pwede nang gamitin pang-atake sa China ba? Naging, naging mas delikado tayo ngayon. So, anong nauna sa foreign policy natin ngayon? Hindi nauna ang kapakanan ng Pilipino. Kung ano ang gusto ng US, yun ang nasusunod. So, sana magdilang anghel si Professor Carlos. If the numbers are stable, itong surveys ngayon, kahit anong surveys, nangunguna palagi si BP Sara. Kung mamintin yan, mananalo siya. Ito naman si Trillanes, nangangarap, sabi niya, pwedeng yung nangyari kay BP Binay dati, mangyari kay BP Sara. Kasi si BP Binay noon, malayo pang eleksyon, nangunguna siya. Nung inilabas yung mga baho ni BP Binay, bumulosok siya at hindi na siya nakabangon. O ano sa tingin nyo? Mangyayari ba? Mag-alabinay ba itong ating BP Sara? Yun ang dream. Yun ang goal ni Trillanes. Kaya
sampa sila ng sampa ng kaso. Plunder, graft, sa ombudsman, impeachment, trial, sana makapanood na tayo ng bloodbath, at umaasa sila na bubulusok ang ratings ni VP Sara. So, kung bumulusok, hindi na stable. O yun, alanganin na kung bumulusok. But, kung continuous lang, ganyan lang, panalo na ang ating VP Sara. To me, magiging stable yan, papataas pa rin. Kasi iba ang karisma ni VP Sara. Malayo siya kay VP Binay. Pagdating sa karisma. Ibang-iba si VP Sara. Kaya, good luck na lang sa mga gustong magpabagsak kay VP Sara. Galingan ninyo. Impeachment. Diyan na, dalawa na. Yung impeachment ng Pangulo, naibasura na. Expected ko na yon. Wala nating asahan doon. Itong impeachment ni VP Sara, pagdating sa Committee on Justice, nakikita ko, papasa ang labanan sa plenary. Tingnan natin kung makakuha ba sila ng enough votes para maiakyat sa Senado. Kaya lang, no worries at all, kahit aakyat sa Senado ang impeachment ni VP Sara, panalo pa rin siya dahil sa mga senador na handang tumulong sa kanya.